Samantala mga kapuso, isang pampaserong jeep po ang naaksidente matapos gumuho ang isang kalsada sa Antipolo City. 8 ang naiulat na sugatan at may ulat on the spot si Steve Dailisan. Steve? Pia, sa mga sandaling ito ay nakakaranas tayo muli ng pag-ambon dito sa may area natin sa eastern part ng Metro Manila at dito sa bahagi ng Sitio Kalumpang sa Barangay San Jose, Antipolo City ay nananatili pa rin nakasubsob sa itong jeep na ito sa gumong bahagi ng kalsada. Mag-aalauna ng madaling araw, Pia, siyempre na dumadaan itong jeep na ito kasagsagan ng malakas na ulan nang bigla raw gumuho yung kalsada. 8 pasahero, Pia, at kabilang na yung driver yung sugatan. Swerteng na nga lamang daw at hindi tuluyang dumausdos itong jeep dahil nakakalso yung isang malaking tipak ng konkretong parte ng kalsada. Agad na isinugod sa ospital, Pia, yung mga biktima, 4 sa kanila yung under observation habang yung iba naman ay nakalabas na ng ospital, nagtamo ng galos at sugat sa iba't ibang parte ng kanilang katawan. Mahigit 200 metro, Pia, itong haba ng bahagi ng kalsada na gumuho. Buong kalsada ito, hindi yung kalahating lane lamang. Ayon nga sa opisyal ng barangay, dati na raw nilang ipinagbigay alam sa DPWH itong kanilang sitwasyon, pero naipon daw kasi yung tubig ilan sa lawa sa gilid nitong kalsada at masyado raw maliit yung drainage, kaya naghanap ng ibang madaraanan ng yung tubig na siyang dahilan naman para tuluyang lumambot ang lupa at gumuho. Agad naman dumating itong mga taga-DPWH para magsagawa ng inspeksyon at kanila na nga kinordon itong lugar sa kasalukuyan, lalo't lumalaki pa yung crack dito sa kalsada. Meron tayong nakita kanina dito sa magkabilang dulo ng kalsada, merong mga naiwang crack mangyari. Ito rin yung dahilan ng movement nung gumuhong parte. At ayon nga kay Engineer Elmer Cosina, siya yung Assistant District Engineer, maglalagay daw sila pansamantala ng tulay para madaanan ng tao. Mangyari kasi, Pia, may ginawang pansamantalang daanan ng mga residente. Ito yung parang pinagdugtong-dugtong na sandbags sa gilid ng lawa. Ang kaso, napakadelikado daw nito, lalo't malaki yung posibilidad ng muling pagguho dahil malambot nga yung lupa. Pinayuhan din ng DPWH yung mga patungo po ng probinsya ng Quezon ay iwasan muna itong pagdaan dito sa may bahagi, kasi kung kayo patungo dito sa Baras Rizal, dito kayo dadaan sa area na tinutukoy ko. Sa halip, umikot kayo sa may bahagi ng Teresa Rizal, yung pa-Antipolo, para nang sa gayon makaiwas kayo dito. At kanina, Pia, banggitin natin, nandito na tayo ngayon, nakaikot na tayo sa may bahagi ng Rosario Pasig at sa mga sandaling ito ay nananatili pa rin flooded itong area pagkalagpas ng tulay. Although meron tayong mga namamataan ng mga malalaking sasakyan na nakakadaan, ang kaso hinay-hinay pa rin sila dahil yung ibang areas daw dito ay hanggang bewang pa rin yung baha, Pia. Steve, nabanggit mo na talagang malambot yung lupa dyan sa lugar na yan. Dahil sabi mo rin, panaka-naka pa rin ang pag-ulan, may posibilidad pa na may iba pang bahagi ng daan na yan na baka gumuho pa. Although, kasi nakikita namin, parang talagang puro lupa ang nandyan sa lugar na yan. Apo. Actually, Pia, yung area na yung bahaging yun ng kalsada, nung tingnan natin kanina, talagang may mga tinukoy pa doon yung opisyal ng barangay na malambot. Kumbaga, may parte na parang pag-uuna. Kaya nga, in-extend pa ng DPWH yung kanilang cordon. Ang sabi nila, parang lalagyan nila ng coconut para yung gilid ng kalsada. Kasi nilagyan na ng riprap yan kasagsagan ng bagyong Hiner para sana mapigilan nga yung pag-uho ng lupa. Unfortunately nga, sobrang lumambot yung lupa dahilan ng pagguho. Kaya ang ginagawa ngayon ng DPWH ay sinasurvey ulit nila yung bahagi ng kalsada para patibayin pa sakaling hindi pa huminto itong ulan at pagtuloy-tuloy nga yung buhos ng tubig mula dun sa mga bulubunduking bahagi, hindi na maging ganun kalaki yung pinsala, Pia. At Steve, sabi mo doon sa mga sasakyan na balak dumaan dyan sa lugar, sa halip pumunta na lang, umikot doon sa may Baras Rizal. Pero paano yung mga pedestrian, yung mga residente na tumatawid lamang? Kasi nakita namin doon sa ilang letratong pinadala mo, talagang tuloy ang kanilang pagtawid. At sabi mo nga, yung sandbag, hindi pa yun sapat. Oo. Teresa Rizal, Pia, dapat yung daanan nila. Kasi kung hindi sila makakadaan din dun sa direksyon ng Baras, dahil yan yung bahagi nung naputol. Yung mga residente, ang sabi ng DPWH kanina, magpapadala raw sila nung parang makeshift na tulay para yun yung ilalagay nila na mas matibay at hindi yung ginawang sandbag, kasi nariyan yung peligro kasi kung mapapansin mo yung mismong nilagay ng sandbag, yun yung parte na gumuho at yun yung malambot sa mga sandaling ito. Kaya yun yung delikado. Ang sabi ng DPWH, kapag dumating na mamayang hapon
tulay na bakal, yun yung padadaanan nila sa mga residente. Kasi yung iba tinatawid pa, nakita natin kanina may tinatawid silang mga motorsiklo yung iba nga dun pa sa gilid. Kumbaga, yung sa gilid mismo nung gumuhong parte ng kalsada, dun pa tumutulay. So mahirap yun. Oo, delikado. Kaya nga yung iba talagang pinagbabawalan. Meron pa nga tayong mga nakita kanina nakikiusyoso dun sa area. Delikado yun kasi lumalaki yung tipak parang umuurong palalo yung kalsada. Yung kumbaga yung naiwang parte ng kalsada, umuurong pa. So ang babalangan ng DPWH iwasan muna, lalo na yung mga residente dun sa parting yon. At gagawa naman daw nila ng paraan. Yun nga lang, medyo matatagalan din kasi malaking portion din yung nasira, Pia. So itong makeshift na tulay para dun sa... Yung makeshift na tulay na yan na bakal, para lang yan sa mga tao, hindi pwedeng daanan ng sasakyan o yung mga motor pwede rin dyan? Ang sinasabi nila, baka posibleng padaanin yung motor siguro, pero ang sinasabi nila sa akin kanina, para lang sana sa tao. Kasi hindi rin pwedeng, hindi rin naman maging ganun katiba yung struktura dahil ikakabit nila yun dun sa lupa pa rin, yung portion na yun. So hanggat hindi nila nagagawa ng paraan o nasisiguro na magiging stable na yung lupa, kasi sa ngayon saturated pa yun, malambot. So hanggat maaari, tao na lang daw muna. Yung mga kakaramihan kasi dumadaan dyan sa area ng NPA, mga delivery truck. Yan yung mga yung mga papunta ng Infanta Quezon. Sila yung sa area din ng Baras, marami ring manukan diyan. So, kumbaga ang sinasabi nila, kinakailangan magawa nito kaagad ng paraan kasi baka maapektuhan nga yung supply naman ng manok na binababa sa Metro Manila. So, ang dapat munang gawin, umikot muna at habang tinatrabaho ito, ang sabi ng DPWH, i-assess nila kung magkano na yung kailangan gastusin para sa lalong madaling panahon magawa na ng paraan yung naputol na bahagi ng kalsada ng NPA. Pero Steve, wala pa silang tansya o timetable kumbaga, kung kailan mauumpisahan yung pagkukumpuni nito? At kung sakasakali, gano'n ba katagal? Kasi syempre, isang buong kalsada to Oo. Buwan talagang bibilangin. Ang sinasabi ng alternatibo sa atin ni Engineer Cosina kanina, sabi niya baka yung lawa dun sa gilid, tambakan na lang muna nila kung posible yon. Kasi baka mamaya malambot na rin yung area na yon at baka kumbaga magdoble-doble lang ang trabaho nila. Kumbaga mauwi rin sa pagguho ng lupa. So, i-assess nila yan. Magagawa raw sila ng assessment or baka dun sa ibabaw na bahagi ng bundok, baka makahanap sila ng daan para yun na lang muna yung pansamantalang daanan ng mga sasakyan. Pero as of now, kumbaga sinasurvey pa muna nila kung ano yung pinakaligtas na portion dun sa bahagi ng kalsada na yun na pwede nilang, na pwedeng padaanan sa mga residente o di kaya sa mga motorista sa mga susunod na araw, Pia. Alright, Steve. So ulitin natin, daan na lang sila sa Teresa Rizal. Okay. Maraming salamat sa iyo, Steve Dailisan.